Magandang umaga po sa ating lahat. Kumain na po tayo sa lahat. Upang purihin at sabayin ang ating Diyos sa buhay. Praise God. Hallelujah. Onwards!
Tunay na po na makapangyarihan po kami. Narito kami, Panginoon, pangsambahin ka, umamin ka, Panginoon. Ang taas, umalam mo, Panginoon. Hallelujah. Sige sa ating mga aming mga puso, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ang puso ko'y
Panginoon, ang aming buhay. Siyasatin mo ang aming mga puso, Panginoon. Sa bawat problema, na pumupunta sa amin, Panginoon, na inaaksan mo, Panginoon, na hindi namin nakakayanan, Panginoon. Pero tunay na ikaw ang Diyos at Akina sa lahat, upang kami gabayan araw-araw, Panginoon. Sa aming mga sitwasyon ngayon, Panginoon, hindi nagiging balakid, Panginoon, ang bawat problema dahil kasama ka, Panginoon. Dahil ikaw ang pinadakila namin sa lahat, Panginoon. Problema, ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon. Tunay at wagas kumamahal, mga Panginoon. Tunay nga pong napakamapangyarihan ng aming Hallelujah. Marapat lamang na ikaw ay tanghal, kapurihan at pasalamatan sa buhay. Kaya sa ngayong araw na ito, sa iyong pinakamataas na papuring pasasalamat at tanging pagsamba sa pangalan ni Jesus at lahat ko iyong sabi. Amen. Hallelujah. Amen. Kung meron po tayo mga Biblia at ibubuksan mula sa Aklat ng Juan, Kabanata 2, mga talatang 1 hanggang 12. Nang ikatlong araw, may kasala sa Kana sa Galilea, at naraw ng ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nandiyahan din sa kasal. Naubos ang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubayan na lamang po ninyo ito sa aking ina. Hindi pa ito ang tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na mga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakaraan para sa paghuhugas, ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Tuluin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinulungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging araw. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking Kinsay. At sinabi, "Ang masarap na araw ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo ay nilabas ang masarap na alak." Anong nangyari ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito ay inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila ay nanatili roon ng ilang araw. Purihin po ang pagbabasa ng kanyang buhay na nalasalita. Maaari na pong magsimula. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Na-bless po ba tayo sa ating awitan? Amen. Napakaganda po nung mensahe po kanina. No? Sabi doon, yung unang himala po ng ating Panginoon, ipinakita niya sa ibang sitwasyon ng kasalan. Hindi natin masasabi yung pagkilos ng Panginoon kung kailan magaganap.
aspeto o anong sitwasyon ng buhay natin, kikilos at kikilos ang Panginoon para ipakita niya na kung gaano siya makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Excuse me. Sabi po doon, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus, ang kanyang mga alagad ay inaanyayahan din sa kasalan. Kinapos ang handang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, anak, na ubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag po ninyo po akong pangunahan ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghugas ayon sa tuntunin pang reliyon ng mga Hudyo. Sinasabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang tubig ng ang mga banga at pinunungan nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala sa handaan at tinikman nito ang tubig sa bangang na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling yun, sumalit alam ng mga sumalot ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao. Saka inihahain ang mababang uri, ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyari dito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos ito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina. Sa binasa natin na to, ang John 2 hanggang 1 to 12 ay kwento ng unang himala po ng ating Panginoong Jesus. Ang pag-turn ng tubig into wine sa kasalan sa kanya. Sa unang tingin, parang simpleng kwento, no? Simpleng kwento ito ng kasalan sa isa sa kanya na naubusan ng inumin. Pero kapag inunawa natin ng malalim, makikita natin na ito ay hindi lang tungkol sa wine. Ito ay tungkol sa presensya ni Jesus sa ordinaryong buhay, sa kanyang kapangyarihan na magpalit ng sitwasyon at sa kanyang layunin na ihayag ang kaluwalhatian. Sa John 2:11, sabi doon, this beginning of sign Jesus did in Cana of Galilea and manifested His glory, and His disciple believed in Him. Hindi basta miracle. Ang tawag dito ni Juan, tinawag niya itong sign. Ibig sabihin, yung ginawa po ng ating Panginoon sa simpleng araw na yun, ay palatandaan o isang senyales na merong gagawin ang Panginoon sa oras na iyon. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoon ay kumikilos sa anumang aspeto ng ating buhay? Amen. Ang Panginoon, hindi siya pumipili ng oras, araw, lugar, o anuman ang sitwasyon natin ngayon. Hindi siya pumipili kung kailan niya gustong iparanas ang himala o ang kapangyarihan niya. So sabi dito, sinabi ni John na sign ito, ibig sabihin may itinuturo ito, may mensahe, may revelation tungkol kay Jesus. Ibig sabihin, pumunta sila doon, hindi para makipagsaya. Pumunta siya doon para maipakita yung revelation na gusto niyang mangyari. At ito ang unang himala na ginawa ng ating Panginoon sa kasalan sa Cana. Nakita niyo po? So sabi doon, ang kasalan ay simbolo ng kagalakan, pag-asa, at bagong simula. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, may kakulangan. Naubusan ng wine. Isang malaking kahihiyan sa kultura nila noon. At dito natin makikita, kahit sa mga masasayang sandali ng buhay, may pagkakataon pa rin magkaroon ng kakulangan. Kahit na anong, alam ko nararanasan ng iba yan eh. Kahit ako nararanasan namin.
Ngayon nga, yung situation namin, sabi namin, dumaan ang anniversary natin, masaya, ganyan. Pero biglang kung kasama natin dito, ngayon, nasa higaan, may sakit. Di ba? Yung mga unexpected na hindi natin na inaasahan, mangyayari. Na akala natin, kasiyahan natin, walang ending. Pero hindi. Sabi dito, kahit na anong sitwasyon ng buhay o kahit sa gitna ng mga kasiyahan na ganito, ay may mangyayaring problema o aberya. Naniniwala po ba tayo dun? Amen. So sabi dito, at ang tanong, ano daw po ang gagawin natin kapag naubos na ang wine na ating lakas, pag-asa, o kagalahan? Ito po ay sumisimbolo sa buhay natin. Paano kung mawala ang lakas natin? Paano kung maubos ang meron tayo? Paano kung wala na yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Paano kung meron tayong mga pagsubok? Tutularan ba natin ang kanyang ina na lumapit sa ating Panginoon? Na lalapit sa kanyang anak at hihingi ng tulong? Ganun din po ba ang gagawin natin? At magtitiwala tayo sa Panginoon? Amen. Sabi nga, kahit na anong aspeto ng ating buhay, ang mahalaga yung pagtitiwala at paglapit natin sa Panginoon ay mahalaga. Ano man ang sitwasyon o problema ang dumarating sa buhay natin, lagi natin iisipin na nandyan ang Diyos na handang tumulong sa atin kahit na anong sitwasyon. Sabi nga dito, simpleng kasalan pero nagpakita ng himala ang Diyos. Sa una, sabi dito, Jesus must be invited into our life. Like sabi sa John 2:2. Now both Jesus and His disciple were invited to the wedding. Napakasimple, pero malalim na detalye ito. Inimbitahan si Jesus sa isang kasiyahan lamang. Maraming tao ang gusto ng himala, pero hindi iniimbitahan si Jesus sa kanilang mga sitwasyon. Gusto natin ng blessing, pero hindi siya kasama sa mga desisyon natin. Gusto lang natin puro karangyaan, kasiyahan, pero pagdating sa struggle, nakakalimutan na natin lumapit sa totoong pinanggagalingan ng lahat ng ating resources. Na minsan kinakaya natin na wala ang Panginoon. Nakakalimutan natin lumapit sa Kanya. Ako nga sabi ko nung nakaraan, kinukwento ko sa kanila, nasa PhilHealth ako. Alam ko si Lord ang pumilos sa akin nun. Sabi niya, kasi ang pakay ko, kasi kasunin ko yung PhilHealth ko para magamit ang anak ko for operation. Pero anong nangyari? Nangusap sa akin ng Panginoon. Siya mismo, kiniklaim ko na yung Panginoon yun. Sabi niya, wag muna. Saka na lang yan, yung sa akin. Siya ang ikuha mo, sabi niya gano'n. Kasi nakita ko wala wala yung pangalan niya doon. Kaya anong purpose kung babayaran ko yun, 14K, pero wala naman yung pangalan niya doon at hindi din niya magagamit. So alam niyo, may pumasok bigla sa isip ko, sabi niya, saka ka na lang. Ganun talaga, ganun yung salita, saka ka na. Siya na lang ang ikuha mo. Ganun talaga. Kasi sabi ko, Lord, ikaw yan. Kinalain ko yun. Tapos tumawag ako sa doktor. Chinat ko yung doktor. Yes, pwede po na siya ang ikuha nyo. Nakita niyo po yun? Paano kung nabayaran ko bigla yung para sa akin? Useless din yung pagkakabayad ko. Hindi ko magagamit yung benefits ko sa PhilHealth. Kasi wala na din yung ikukuha ko talaga, yung pakay ko. Diba? Yung mga simpleng bagay, pero nakikita niyo yung pagkilos ng Panginoon. Kaya sabi ko, kasi pagdating ko pa lang doon, papunta pa lang kami doon, nagpipray na ako, Lord, kayo na po yung bahala. Tapusin niyo na po yung panalangin namin na to. Ikaw na po yung bahala. Nasabi ko, Lord, ikaw po itong nagtuturo sa akin. Kaya napakainam na lagi po tayo na sumasangguni kahit sa maliit na bagay. Hinihingi natin ng gabay sa Espiritu Santo na, Lord, ito po ba'y gagawin ko? Tama po ba ang gagawin ko? Para siya rin ang kasama natin sa lahat ng plano natin. At siya rin ang
magre-remind sa atin kung tama ba o mali ang ginagawa natin. Amen po ba? Nakita niyo po, napakasimple pero siyang nangusap. Kaya sabi ko, simpleng bagay pero ang himala ng Panginoon, hindi siya nagpapabaya. Kasi nung nakipag-usap ka sa Kanya, parang sinabi mo na rin sa Kanya na may karapatan kang makialam sa buhay ko, Lord. Kapag ipinaubaya natin sa Kanya yung lahat ng mga sitwasyon natin na pinagdadaanan natin at inangkin natin na kasama siya sa lahat ng iyon, ng struggle natin, parang sinabi natin na, Lord, may pakialam ka sa amin. Na may pakialam ka sa mga problema ko. Na may pakialam ka sa mga plano ko. Kaya karapatan mo, Lord, na pakialaman kami at lagi ko aming i-remind kahit masakit. Tama po ba? So sabi dito, ang presensya ni Jesus ay hindi automatic. Lagi po yan inaanyayahan. Hindi yan basta papasok sa atin o magpapakita ng himala kung di natin siya inaanyayahan sa buhay natin. Kahit sa anong aspeto, gaya ng sinabi ko kanina, anyayahan natin siya sa ating buhay. Papasukin natin siya sa ating buhay. Sabi nga po, sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. Hindi siya pumapasok nang hindi iniimbitahan. Biblical po yun. Kumakatok siya sa ating mga pintuan dito sa puso natin. At hinihintay lang niya na papasukin natin siya. Amen po? Amen. So sabi dito, kapag inimbitahan natin si Jesus sa pamilya, ministry, relasyon, mga plano natin, hindi ibig sabihin, wala nang problema. Pero ibig sabihin, may kasama tayo na makapangyarihan na tutulong at susuporta sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God! Kapag inimbitahan natin ang Panginoon sa buhay natin, may karapatan siyang makialam. Kasi alam natin na ang kasama natin ay Diyos na makapangyarihan. Na Diyos na walang imposible. At alam niya na pagdadaanan natin to, kahit mahirap, hahayaan niya na tumatag tayo. Kung doon tayo tatatag bilang mga anak niya, na parang tinuturuan sa mga anak natin kung paano natin sila pinapalaki, na nadadapa, sasaktan, hinahayaan natin para matuto at madala. Ganon din ang ating Panginoon. Inaalalayan niya tayo, pero hindi ibig sabihin pinababayaan niya tayo. Kung itong point na to, dumaranas tayo ng pagsubok at wala pa yung sagot niya, hintayin natin. Hayaan natin na yung Panginoon ang kumilos. Kapag naman hindi na natin kaya, on the spot, tutulong siya. Tutulong siya. Ang gusto lang niya, may pusong tapat tayo na nananalangin at nananampalataya sa Kanya. Amen po. So sabi dito, sa number 2, bring your need to Jesus. Sabi po sa John 2:3, they have no wine. Si Mary, ang ina ni Jesus, ay lumapit sa kanya na may simpleng pahayag. Siguro nga po, na-imagine ko nga to eh. Siguro sinabi lang niya sa anak niya, pabulong. Siguro sinabi niya, wala nang wine na. Diba? Baka ganun yung sinabi niya ng time na yun eh. Tayo rin naman, pag nag-pray tayo sa Panginoon eh. Lord, wala na po kaming pera. Diba minsan ganun tayo? O kaya minsan bumubulong lang tayo eh. Minsan sinusulat pa natin eh. Yun naman yung gusto ng Panginoon. Yung lumalapit tayo sa Kanya. Lord, gusto namin ng kadalingan. Lord, gusto pa namin ng dugtong ng buhay para sa mahal namin. Hindi man natin na-express yung sinusulat natin, tapos kinakausap natin sa isip, nakikita po yun ng Panginoon. Lately, yan po yung pinagdaanan namin. Dumudulog kami sa Panginoon na madugtungan. Mahirap. Kasi nakikita niyo yung mahal niyo sa buhay, nahihirapan, nasasaktan, mahina, naka-oxygen.
kami nagtitiwala at tinalaga na namin. Sabi nga namin kung anong kalooban mo siyang mangyari. Hindi natin siya pwedeng pangunahan sa anumang plano niya. Kaya handa rin naman, handa ang puso kasi kasama namin siya sa plano na yun. Kaya kung ano man ang ibibigay niya, tatanggapin namin yun. Kasi pinag-pray naman namin yun eh. Pinagdasal namin siya, di kami nagkulang sa prayer. Kaya kung anong maging kalooban ng ating Panginoon, tatanggapin po namin yun. Ang mahalaga tayong mga Kristiyano na mga anak niyang kumilala sa Kanya, laging matuto na ipaubaya sa Diyos ang lahat ng kabigatan natin o pinagdaraanan natin sa buhay. Kahit sa simpleng pangyayari, simpleng problema, sa ministry, kung nabibigatan tayo sa ministry, ilapit natin sa Panginoon, ipaubaya natin sa Kanya. Amen po? Amen. So sabi dito, sabi ni Mary, wala na silang wine. Hindi siya nagbigay ng solusyon. Maaari si Virgin Mary nga noon, gumawa na ng kaparaanan. Parang tayo, hindi na natin nahintay yung tulong na galing sa ating Panginoon. Minsan gumagawa na rin tayo ng mga solusyon para sa problema natin. Kaya nang kadalasan nangyayari, nagiging fail o hindi siya pang matagalan. Pero nakita niyo po si Mary, yung ina ng ating Panginoon, dumulog siya, idinulog niya sa kanyang anak. Sabi ko, hindi siya nagbigay ng solusyon, hindi siya nagdikta, dinala lang niya ang problema kay Jesus. Minsan, sobra tayong stress kasi sinusubukan nating solusyonan ng lahat. Pero ang unang hakbang ay dalhin dapat ang kakulangan sa ating Panginoong Jesus. Huwag nating pangunahan kasi masasaktan at masasaktan tayo pag nabigo tayo. Pero kapag ito, isinurrender natin sa Panginoon at nagsabi tayo sa Kanya, may kabiguan man, pero hindi masakit. Kasi alam natin na niloob po ito ng ating Panginoon. Amen po? So sabi sa Philippians 4:6, be anxious for nothing, but in everything by prayer. Ang kakulangan ay hindi hadlang sa himala. Ito ang lugar kung saan gumagalaw ang Diyos. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon sa sitwasyon na tayo ay sinusubok na. Dito natin makikita ang kapangyarihan niya na gagalaw at kikilos kapag nakakaranas na tayo ng kabigatan. Ako lagi kong pinapatotoo sa inyo yan. At yung iba rin, ganun din ang patotoo nila. Na akala ko po bobagsak na ako, akala ko po ganito na hindi kami makaka-survive. Pero salamat sa Panginoon, di ba ganun yung mga patotoo ng mga kapatiran? Kasi nga, ang Panginoon, yung binigyan mo ng karapatan na makailan dyan sa lahat ng dinudulog mo sa Kanya. Naging tandem kayo, naging magkasangga kayo, parang sa ama at anak. Na Papa, wala na po akong baon. Papa, nahihirapan po ako. Sige anak, akong bahala, kasama mo ako, di kita pababayaan. Yun naman eh. Yun naman lagi eh. Pagkasama natin ng Panginoon, matatag tayo. May paninindigan tayo. Tapos, payapa. Payapa yung isip, yung puso. Bagamat nagkakaroon tayo ng struggle, pero yung, sabi nga namin, pero yung alam niyo po yung hindi ka ganun ka-stress, hindi ka ganun ka-takot, hindi ka ganun nag-aalala, kasi alam mo, yung sitwasyon na to, kasama ko ang Panginoon at itinalaga ko na sa Kanya ang lahat. So sa buhay natin, dapat ganun tayo. Lagi natin i-welcome ang Panginoon. Huwag natin angkinin na sa'yo na ang problema. Na kaya ko itong solusyonan, mapera ako eh. Kaya ko itong solusyonan, matalino ako eh. Kaya ko itong solusyonan kasi malakas ako. No. Ang lahat ng yan ay nanggagaling sa Panginoon. Amen. Lakas, yaman, talino, ano pa man ang meron tayo, sa Panginoon nanggagaling lahat yan. Kaya i-allow natin na yung Panginoon ang partner natin kahit sa anong aspeto ng buhay natin. Business, pamilya, ano pa sa pag-aaral mo, sa simpleng bagay, kailangan partner mo siya. Kung maaari na sa may bibilin ka eh. Bigyan ka na ng
umalis, bibilin ko ba to, Lord? Baka na-stuck lang sa bahay. Bibilin ko ba to? O baka lungo ko lang to? Minsan ganun dapat ang ipinapanalangin natin sa Panginoon. Pinagpipray natin kahit sa pinakamaliit na bagay para lahat maayos. Ang kakulangan ay hindi hadlang sa himala. Ito ang lugar kung saan gumagalaw po ang ating Panginoong Diyos. Sabi sa number 3, obedience released the miracle. Sabi sa John 2:5-8, whatever He says to you, do it. Excuse lang po. Sabi po sa number 3, reading ko lang, obedience released the miracle. Sa John 2:5, sabi doon, whatever He says to you, do it. Ito ang isang pinakamakapangyarihang linya sa buong kwento. Ang mga utusan ay pinuno ang mga tapayan ng tubig. Hindi ng na, hindi nila alam ang mangyayari, pero sumunod sila. Sino nag-utos nun? Nung sabi, inutusan yung mga tauhan na kung ano ang sabihin niya, sundin niyo. Diba si Mary? Inutusan niya yung mga tao doon na kung anong sabihin niya, sundin ninyo. Punuin ninyo yung lahat ng tapayan. Nakita niyo po yun? Sabi doon, kung itatranslate natin sa buhay natin, kung ano ang inuutos sa atin ng ating Panginoon upang dumaloy ang kapangyarihan niya, sundin natin. Huwag nating paunahan. Yun po yung mensahe na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung ano ang command niya, gawin natin. Huwag nating hadlangan. Minsan kasi, sa Pilipino, tayong mga anak niya, pag nga naiinip tayo, ganun ang ginagawa natin. Wala na akong pera, mangungutang na ako. Mapuputulan na akong kuryente, mangungutang na ako. Diba? Ay tataya ako sa sugal para magkapera ako. Tataya ako sa sugal. Yung minsan, yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, ginagawa natin. Kaya, ano nangyayari? Nasunod ba natin yung utos ng Panginoon? Hindi. Hindi natin nasunod ang utos ng Panginoon. Sinuway natin ang utos ng Panginoon. Sabi nga dito, sabi po ng kanyang ina, sundin nyo ang lahat ng inuutos niya. Punuin nyo lahat ng tapayan. So sabi doon, minsan ang utos ng Diyos parang walang koneksyon sa problema natin. Pero ang himala ay naka-attach sa obedience. Nakita niyo po? Ang himala daw po ay naka-ugnay sa pagsunod. Nakasama siya sa pagsunod. Sabi sa Deuteronomy 28:1, if you fully obey the Lord, blessings will come upon you. Ang himala ay hindi laging dramatic. Sa simula, nagsisimula ito sa simpleng pagsunod lang. Hindi po ang himala ng Diyos ay kung yung may mamamatay na, tapos patay na, gusto mo buhayin pa ng Panginoon. Hindi po ganun. Ang himala ng Diyos ay sa simpleng pagsunod natin. Pero kung kalooban niya, mangyayari at mangyayari ang nais ng ating Panginoon. Kung yun ang gusto niya. Sabi nga, hindi sa dramatic lang pumapasok ang Panginoon. Nakita niyo nga po, kasalan, pero gumawa ng himala ang ating Panginoon. Ano ba ang meron pa sa kasalan? Pwera na lang sa mga nakakilala sa Panginoon. Di ba kapag sa sanlibutan, may inuman, may video okay. Pero ang Panginoon, nung time na yun, wala pang video okay inuman lang. Pero gumawa ang Panginoon ng himala. Nakita niyo, hindi siya pumili ng lugar. Sabi sa number 4, Jesus gives something better. Sa John 2:10, sabi doon, you have kept the good wine until now. Ang ginawa ni Jesus ay hindi lang sapat, mas maganda pa sa nauna. Sabi sa Biblia na binasa natin, bakit daw po hinain na yung pinakamasarap? Sa huli daw hinain yung pinakamasarap. Ang tradisyon nila, sa una, ang pinakamasarap ang inihahain. Tapos, pag daw po lasing na yung mga tao, doon pa lang daw po inihahain
sa huling yain, yung pinaka-masarap. So sabi dito, mas maganda pa sa una, kapag si Jesus ang kumilos, hindi lang niya nire-restore ang nawala, pinapaganda pa niya. So sabi sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Kapag si Jesus ang may hawak ng sitwasyon, ang ending ay mas maganda kaysa inaasahan natin. Nakita niyo, kapag si Jesus ang humawak ng sitwasyon natin, ang ending po ay napakaganda. Hindi natin, totoo naman, totoong napakaganda. Sabi ko nga, ang mga kabataan dito sa church, kung hindi nakakilala sa Panginoon, baka nandiyan sa gawain makasanlibutan. Baka hindi sila nakatapos ng pag-aaral. Pero salamat sa Panginoon, ang buhay nila ay itinalaga nila sa Panginoon. Kaya ngayon, ang mga manggagawa natin dito sa pulpit ay lahat college level at magtatapos na ang ilan. Amen po. Nakita niyo po, pinahawak nila ang buhay nila sa Panginoon. Kaya ang ending, magandang resulta. May takot sila sa Panginoon. At kasama nila ang Panginoon dahil ang favor ng Diyos ay ibinibigay lagi sa mga manggagawa ng ating Panginoon. Ganun umilig sa Panginoon. Ganun siya magbigay ng favor sa atin. So sabi, kapag si Jesus ang may hawak ng sitwasyon, ang ending ay mas maganda kaysa sa inaasahan. Bigay ko lang po yung isinerge ko to rin. Basahin ko lang po sa inyo. Baka po kasi yung iba, maging kabugulumihanan sa kanila na pwede palang uminom. Kasi yung Panginoong Jesus, ganito. Naggumawa ng alak. Baka po ma-wrong niyo po ako doon, ha? Sabi dito, kaya iaano ko po sa inyo. Sabi dito, sa unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana, ang wine o ang alak ay may malalim lang pong simbolo. Ano daw pang mga simbolo po ng wine? Pakinggan po natin. Sa una, sabi doon, kagalakan at pagpapala. Sa kultura po ng mga Hudyo, ang wine ay simbolo po ng saya, pagdiriwang at pagpapala ng Diyos. Nang maubusan sila ng alak, parang nawawala ang kagalakan sa kasalan. Nang gumawa si Jesus ng wine, ipinakita niya na siya ang nagbibigay ng tunay na kagalakan. Sa number 2, kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Hindi lang basta kaunting wine ang ginawa ni Jesus. Napakarami at napakaganda pa ng kalidad. Ipinapakita nito ang masaganang biyaya at kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao. Sa number 3, ito po ay ginawang bagong tipan kay Kristo. Ang wine ay simbolo ng bagong tipan na darating sa pamamagitan ni Jesus. Kalaunan, sa huling hapunan, ginamit niya ang alak bilang simbolo ng kanyang dugo para sa kaligtasan ng marami. Pang-apat, pagbabago ng buhay tulad ng tubig na naging alak. Ipinapakita nito na kayang baguhin ni Jesus ang ordinaryo tungo sa extraordinary. Ang buhay na walang sigla tungo sa buhay na puno ng biyaya at layunin. Kapag inimbitahan si Jesus sa ating buhay, kaya niyang palitan ang kakulangan at kasaganaan, ang lungkot ng kagalakan, at ang ordinaryong himala. Sa kasalan sa Kanya, gumawa si Jesus ng wine, hindi para hikayatin, malinaw po hindi mo hikayatin ang paglalasing, kundi upang ipakita ang Kanyang kapangyarihan, awa, at pagpapala. Bakit siya gumawa ng wine? Bakit po siya gumawa? Para po ba konsintihin ang mga tao? No. Sabi po dito, para tugunan ang pangangailangan sa isang kasalan noon. Pagkaubos ng alak,
ay malaking kahihiyan. Nakita niyo po? Pag po kasi naubos ang wine sa isang pagdiriwang na gano'n, kahihiyan po yun sa pamilya. Kahihiyan po yun. Malaking kahihiyan sa pamilya ng ikakasal. Tinutulungan ni Jesus sila upang maiwasan ang kahihiyan at mapanatili ang kagalakan sa okasyon. At pangalawa, sabi, hindi ang wine sa kasalan ang paglalasing ang mali. Nakita niyo po? Sabi daw, hindi daw po ang wine ang kasalanan, kundi yung mismong tao na umiinom ng alak na nagpapaka-lulog, nagpapakalasing. So sabi doon, sa Biblia, teka lang, mamaya na kayo mag-discussion yan, ha? Upang iayat ang yan, na wala tuloy. Hindi ang wine ang sa kasalan ang paglalasing ang mali. Sa Biblia, ang madalas na kinokondena ay ang sobrang pag-inom at paglalasing. Hindi ang simpleng paggamit ng wine sa tamang paraan. Halimbawa, ang Efeso 5:18 sabi doon, huwag magpaka-lasing. Sabi po yun sa Efeso 5:18. Sa number 3, bilang tanda ng pagpapala at kagalakan sa kultura noon, ang wine ay bahagi ng pagdiriwang at simbolo ng kagalakan at pagpapala ng Diyos. At number 4, upang ihayag ang kanyang kaluwalhatian, ito ang unang himala ni Jesus at sa pamamagitan nito ay nakita ng kanyang mga alagad ang kanyang kapangyarihan at sila'y sumampalataya sa kanya. Hindi itinuturo ni Jesus ang paglalasing. Ang ipinapakita niya ay ang tamang paggamit ng kanyang pagpapala at kanyang malasakit sa tao. Kasi kung di niya ginawa yun, yung sitwasyon na yun, di ba sabi ko nga po sa inyo kanina, tinuturo sa Biblia na hindi kumikilos ang Panginoon sa anumang, kumikilos ang Panginoon sa anumang aspeto ng sitwasyon ng buhay natin. Yun sa kasalan. Sabi dito, hindi tinuturo ni Jesus ang paglalasing. Ang ipinapakita niya ay ang tamang paggamit ng kanyang pagpapala at kanyang malasakit sa tao. Kung di niya ginawa iyon, magiging kahiya-hiya yung merong pagdiriwang. Yung kasalan na yun, ano sa kanila yun? Kasabihan sa kanila yun. Kaya kung hindi gumawa ng himala ang Panginoon that time, kahihiyan ng pamilya o ng kasalan na yun. Si Jesus ay gumawa ng wine hindi para sa kasalan, kundi para sa himala, kagalakan at pagpapakita ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Sabi po sa application, sabi dito, invite Jesus into every area of your life. Sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, anyayahan natin ng Panginoon. Huwag lang sa simbahan, huwag lang sa problema, isama siya sa pangarap, relasyon, trabaho, at lalong-lalo na po sa ating mga lingkod ng Diyos sa ministry. Imbitahan natin siya palagi. Sabi sa Proverbs 3:6, in all your ways, acknowledge Him. Tanungin mo ang sarili mo, talaga bang iniimbitahan ko si Jesus sa mga plano ko? O baka sariling karunungan ko na lang yung kumikilos sa aking buhay? O baka sariling lakas ko na lang yung ginagawa ko para matugunan ko yung lahat ng mga pangangailangan ko? So sabi sa number 2, surrender your shortage to Him. Ano ang naubos sa buhay mo ngayon? Ano po ba ang wala tayo ngayon sa buhay natin? Lakas? Motivation? Joy? Peace? Dalhin natin po ito lahat sa ating Panginoong Jesus. Hindi siya natataranta sa kakulangan mo. Sabi sa Psalms 34:10, those who seek the Lord shall not lack any good things. Ang mahalaga, nagtitiwala tayo sa Panginoon at may pagsuko po tayo sa Kanya. Sabi sa number 3, obey even when you don't fully understand. Minsan hindi malinaw ang plano ng Diyos, pero malinaw ang utos niya. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia.
talaga lang minsan, ayaw lang natin siyang tignan o pakinggan. Kasi ang gusto natin, yung masunod yung atin, yung sarili natin. Minsan yung sarili natin ang nangyayari, pero ang kalooban ng Diyos ay isinasangkabi na lang natin. Lord, ang tagal ko kasi, Lord. Kaya ako na lang gagawa ng kaparaanan. Papagod na ako eh. Nahihirapan na ako. Kaya gagawin ko na po ito ng paraan. Pero mali. Kasi napangunahan natin siya sa sitwasyon natin. Sabi sa James 1:22, be doers of the word and not hearers only. Ang breakthrough ay kadalasan nasa kabilang side ng obedience. Sa number 4, sabi doon, expect transformation, not just intervention. Hindi lang tinutulungan ni Jesus ang sitwasyon, binabago po niya ito. Nakita niyo po yung water into wine. Ganun din sa buhay natin. Naniniwala ako na kung tayo ngayon ay tubig, pwede niya tayong gawing pinakamasarap na alak sa sanlibutan na ito. Hindi yung alak na nakakalasing, kundi alak na mabibigyan sila ng kalakasan kapag narinig ka na niyang magsalita dito sa sanlibutan na dito sa lugar natin. Hindi yung alak na, pare, tara, tagay! Lasing pag-uwi. Hindi yun. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang sinasabi niya dito, water into wine. Gagawin niya tayong masarap na wine na hindi nakakalasing. Pwede tayong malasing sa Holy Spirit dahil sa biyaya niya. Pero hindi po sa alak. Maging wine tayo ng lugar natin. Lalo na ngayon, yung nangyayari po na kaguluhan sa mundo natin. Dapat magpakalasing tayo sa salita ng Panginoon. Hindi po sa gawain ng sanlibutan. Nakakalungkot kasi na until now, napakarami pa rin hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Na mas priority pa nila ngayon ang gawa ng makasanlibutan kaysa magpakalasing sa salita ng Panginoon at makinig ng salita ng Panginoon. Masakit pong marinig, pero totoo pong nangyayari. Kaya tayo po ng mga nakakakilala sa Kanya, hayaan po natin ng Diyos yung magpainom sa atin ng masarap na wine at punuin niya tayo at lasingin niya tayo ng Kanyang mga salita na magpupuspos sa ating pisikal o spiritual na buhay para maranasan natin yung kaluwalhatian niya, yung kapangyarihan niya na kumikilos sa ating araw-araw. Amen po ba? Amen. So sabi doon, sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kapag si Jesus ang kumilos, may transformation. Amen po ba? Amen. Pag si Jesus ang ninayaan mong makialam sa buhay natin o sa buhay ninyo, tandaan niyo po ito, hindi tayo mabibigo. Lahat may transformation. Amen. Sabi po sa conclusion, ang unang himala ni Jesus ay nangyari sa isang kasalan, isang ordinaryong selebrasyon. Ipinapakita nito na interesado ang Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi siya naghihintay ng perfect moment. Siya ang gumagawa ng miracle sa imperfect situation. Sabi sa John 2:11, ipinapakita niya ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya ang mga alagad. Ganun naman po talaga eh. Ang gusto kasi ng mga tao, is to believe. Gumawa ka muna ng himala, saka lang sila maniniwala. Pero ang Diyos natin, araw-araw, naniniwala ako ay gumagawa ng himala sa buhay natin na hindi lang po natin nakikita. Pero araw-araw po siya kumikilos sa buhay natin.
hindi lang po natin na-appreciate. Bakit po kaya? Kasi baka minsan, kulang na po tayo ng wine na nanggagaling sa Kanya. Kaya hindi na natin nararamdaman yung pagkilos niya. Baka sarili na lang natin lakas yung umiiral sa katawan natin. Wala na po yung pagkilos ng Panginoon. Ngayon po, sabi nga namin nung nakaraan, sabi ko kay Rona na parang ang hirap tumayo pag may ganitong sitwasyon. Alam niyo, sabi sa akin ng Panginoon, na tumayo ka. Tumayo ka. Kasi sabi ko, humingi tayo ng tulong. Kasi parang ang hirap tumayo. Ang hirap magsalita na meron kang pinagdadaanan. Kasi nung nakaraan talaga sobrang bigat. Kaya sabi ko, Lord, kaya ba namin tumayo? Tapos nag-usap kami ni Rona. Pero alam niyo, sabi, may bubuk nagsabi sa akin. Sabi niya, tayuan mo, stand firm. Kahit may pagsubok, panindigan mo na anak ka ng Diyos. Sabi sa akin gano'n, kinukwento ko nga sa kanila. Para ba akong nakikipag-usap, yung sinabi niya sa akin, tayuan mo bilang Kristiyano. Pakita mo na matatag ka bilang anak ng Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, hindi niya kami pinababayaan. Hindi niya tayo pinababayaan. Naniniwala po ba kayo doon? At alam ko na ang bawat isa sa atin ay gustong malasing sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi malasing ng mga alak, literal na alak, kundi malasing ng kapangyarihan at pagkilos ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, awitan muli natin ng Panginoon ng banal mong tahanan. Hallelujah. Nahihiyaan ko po ang lahat na tumayo. Sambahin po natin ang Panginoon. Awitan natin siya, imbitahan natin siya sa ating mga buhay. Gawin niyang banal na tahanan ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Anyayahan natin na siya ang kumilos ngayong umaga na to sa bawat isa. Mga kapatid, ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, maliit man yan, malaki man yan, itaas natin sa Panginoon ang tinig natin at gawin natin panalangin ang awitin ito. At i-claim natin na sa umaga na to ay may gagawin siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi nyo man nabigkas yan, kapatid, pero ang Diyos ang nakakakita at nakakaalam ng inyong mga panalangin sa umaga na to. Let us worship to God. Hallelujah! Prepare your heart, mga kapatid. Hallelujah! Buka mo ang bibig mo para sabayin siya sa umaga na to at maitaas siya sa buhay mo. Hallelujah! Sila nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging nakarin mo. Ikaw ay
may puso na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Yes, God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Lord, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kami nagtitiwala sa iyo, God. Tulungan niyo po kami, Lord, na mas lumalim pa ang pananampalataya at pagtitiwala namin sa iyo. Na sa iyo kami kumapit at patuloy ka namin papasukin, Lord, sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, ng bawat isa na isurrender namin sa iyo, God, ang lahat ng mga dalahin namin sa puso namin, sa isip namin, na may mga kaguluhan, may mga pag-aalinlangan, may mga katanungan, may mga pagreklamo, may mga napapagod, nahihirapan, may mga karamdaman, may mga problema sa pamilya. Lord, dalangin ko na ang lahat ng ito ay pagkatiwala namin sa iyo, Panginoon. Na huwag kaming manangan sa sarili naming lakas o karunungan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa iyo kami lagi humingi ng tulong, Panginoon, huwag sa sanlibutan, Panginoon. Nasingin niyo kami, Lord, ang aming mga espiritu, ng iyong kaluwalhatian, ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na mas lumalim kami sa paniniwala na may Diyos na buhay, na hinahayaan lamang na maranasan namin yung mga sitwasyon na ito para tumatag kami sa paniniwala at pananampalataya sa iyo, God. Kaya sa umaga na to, Lord, yakapin niyo po yung bawat isa. Ipadaman niyo ang iyong presensya at ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lagi niyo po i-remind sa amin at lagi kayong mangungusap sa amin na nandiyan ka, Ama, na hindi niyo kami pinababayaan sa tuwing umiiyak kami, nananalangin kami at lumalapit sa iyo. Lagi niyo ipadama sa amin, Lord, na hindi niyo kami pinababayaan at hindi niyo kami iniiwan. Na ang gusto niyo lamang kaming mga anak niyo ay laging lumalapit at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga na to, palakasin niyo kami, yung pananampalataya namin nanghihina, nanlulupay-pay, nanlalamig. Pag-alapin niyo po kami, Lord, ng pag-ibig, Panginoon, ng pananampalataya na nagmumula sa iyo. I-renew niyo po kami, Lord. Gawin yung banal yung tahanan ng aming mga puso, Panginoon. Inaangayahan ka namin palagi, Lord. At patawarin mo kami kung kumakato ka sa buhay namin pero hindi ka namin pinagbubuksan. Baka kasi, Lord, nag-enjoy kami sa kung meron lang kami. Kaya hindi na namin naririnig yung tawag mo sa amin. Patawad, Lord, kung nararanasan niyo po yun. Pero Lord, sa umaga na to, sinusuko namin sa inyo ang pintuan ng aming mga puso na pumasok ka at inaanyayahan ka namin na ikaw ang pag-ari ngayong umaga na to sa aming mga buhay. Papasukin, pinapapasok ka namin dito at ikaw, Lord, ang manguna, Panginoon. Pangunahan niyo kami sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Ultimo sa pinakamaliit na bagay, Lord, pangunahan niyo kami, God. Wala kaming magagawa, Lord, kung wala
Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at alam namin na ikaw ang gagawa at gagawa sa buhay namin, Panginoon. Lord, hayaan mo na turuan niyo pa kami, palalinin niyo pa kami, at tatanggapin po namin basta kasama ka namin sa lahat ng ito, O God. Lord, salamat po. Salamat sa mga kapatid ko na narito, na patuloy po na nagdaraan ng oras at naniniwala na ikaw ang Diyos na magbibigay ng lahat ng mga kasagutan ng aming mga puso, O God. Salamat po, Ama. Ano ba ng mga suliranin na meron sila o mga panalangin na meron sila sa puso nila, O God. Lord, ikaw ang nakakaalam nito. Kaya sa oras na ito, i-claim namin, O God, na ikaw ang Diyos na tutupad dito, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo na namin itinataas ang oras na ito at hanggang sa makauwi kami mamaya, sa iyo na namin ito yung pinagkakatiwala sa iyong pangalan na Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Oras ng pagbilis na kung paano po tayo maghahandog sa ating Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin kung meron kayong oras na Bible o cellphone. Ang Kawikaan 3 verse 9. Babasahin ko. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainang na ani, siya rin ay handugan. Hallelujah. Lord, maraming mong salamat. Tunay nga po, Panginoon, na ang bawat mga anak mo, O Lord, namin ito, Panginoon, naghahandog, Panginoon, sa aming mga kinikita, Panginoon, sa aming mga biyayang tinatanggap na nagmumula lamang sa iyo. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy po, Panginoon, na ang mga anak mo ay matutuhan nila ang bawat isa na maghandog ng kanilang mga kaya para lamang sa gawain ng Panginoon. At ganyan din po, Panginoon, sino man, Panginoon, na sa oras na ito ay wala silang kakayahan. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ang magbiyaya at magbigay ng magandang hanap buhay para po sa susunod na mga araw, Panginoon, ay siya po yung mga magkalagod para sa inyong gawain. Tunay nga po, Panginoon, na kapag kami ay nagbibigay sa gawain mo, Panginoon, kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinagkukulang. Kaya maraming salamat po. At gayon din po, Panginoon, ang mahakaw ng sarapin ito. Lord, ito po ay magbibigay sa kanya ng katalinuhan kung paano po gagamitin ang sarapin ito para lamang sa iyong kalwalhatian. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. At ingatan mo po, Panginoon, ang mahakaw nito, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samang panalangin. Sa pangalan ng pamamagitan ng mga Jesus, sa lahat ay nagsabi na, Amen. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin.
Diyos, sa kabanalan mo, narulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, tiwala sa akin. Ibig kong itatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Sa Diyos mo kabuhay. Praise God! Ang lahat nga po ay tumayo upang sambahin at magpuri muli sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang lahat ay pwede po ba magkamayan? Praise God! Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. Tayong lahat
Hello. Ayan, blessed Sunday morning po sa ating lahat. Bago po tayo umuwi, meron naman po tayong ilang announcement. Una po dyan ay ang ating prayer meeting. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating prayer meeting na ginaganap tuwing Miyerkules po, alas 4 ng hapon dito sa ating